Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, grabe po, nakakagimbal ang mga pagbubulgar, no? Mga revelasyon nako ni Ma'am Arlica patungkol po dito kay Lam, no, mga kababayan. Eto nga po, Teddy Locsin at Lisa Smugs magkasabwat sa krimen. Nako po, yan po ang ating alamin mula po rito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Hindi to tao. Saan ka makakakita ng ina na kayang magpadukot ng mga minor de edad? Baka mamaya matutunghayan nyo ang iyakan ng mga Teddy Boy Locsin Jr. Sumagot ka, Louie. Sumagot ka, Lisa. Jutang ginimes yung lahat. Meron bang kapangyarihan, ikaw, asawa ni Teddy Boy Locsin, na ayusin ang mga papeles? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Gusto niya talagang hindi to tao si Lisa. Saan ka makakakita ng ina na kayang magpadukot ng mga minor de edad? Baka mamaya matutunghayan nyo ang iyakan ng mga bata. Pero doon kasi sa bago nating mga pasok dito po sa ating channel, ay kailangan ninyong maintindihan itong pinag-uusapan natin. So again, na-cancel ang passport ni distressed mother at pinahirapan doon sa Turkey at nabigyan pa nga ng Interpol Blue Notice, 'di ba? Dahil sa panggigipit nila, dahil nag-issue sila ng 2 warrant of arrest because of that fabricated crime sa tulong ng DOJ. Sa tulong ni Teddy Boy Locsin Jr., yung hinayupak na yan. Ang asawa ng mga hinayupak yan. Kaya ano ang mga nilabag dito nila ng mga kasabwat? Sabi ko nga, ito ay high crime. Ano yung mga high crime ng mga nilabag nila? Mga bata at distressed mother. Well, let's talk about mga bata. Rights, human rights, rights of the children, pang-aabuso, psychological abuse, educational neglect dahil hindi nakapag-aral ang mga bata dahil sa idinulot na kababuyan, kahayupan ni Lisa Marcos. Narinig niyo yung video, di ba? So, bago ko makalimutan, that was February, di ba, yung video na pinresent natin sa inyo, February 23. Ayan po ang kopya ng kanilang text messages ni Luhay Louie. Ito pa pala, may second page pa nga pala ito eh. Okay? Di ba, sinend ni Lisa yung video na pinlay natin kanina. Ito yon. O sabi niya, Louie, my love, need your convincing powers again. Sabi ng Alpotera. O, tapos ang sabi ni Louie, ayan po ang conversation. Ayan. Pinrint natin. Bakit nakaprint to? Exhibit ito sa UN. Huhubaran talaga kayo. Talagang ang taong bayan ang magpaparusa sa inyong mga kidnapper kayo. Sabi ni asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., spoke to Mila, told her to get it released today. Bakit ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ay mayroon ba siyang mandato o kapangyarihan na ayusin ang what? Ayan mga kababayan ang message. Oh. 3:53 p.m. Mayroon ba kapangyarihan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. nung February of 2022 para maniobrahin ang mga dokumento? Sumagot ka, Teddy Boy Locsin Jr. Sumagot ka, Louie. Sumagot ka, Lisa. Jutang ginimes yung lahat. Meron bang kapangyarihan, ikaw, asawa ni Teddy Boy Locsin, na ayusin ang mga papeles? Now, ang sabi ni Lisa, I so love you, Louie dear. Oh, ano? The-bribe mo pa. Can I get you anything from here? Inasal, perhaps, piyaya? We'll be here until Friday, so just holler, okay? Sabi niya, so love you.
Oh, thank you. Pero sabi ni Louis dito sa February 23 pa rin to, hate to tell you there is a snag. Huwag ka magsisinungaling, Louis. Nakasama na kayo lahat ang mga pangalan ninyong kasabwat ni Lisa sa pagdukot ng mga minor de edad. Anong sabi mo? I think this is forward. Sabi niya, update ma'am, the division wasn't able to process the documents po since the signature of the person who certified is not updated in their database. Ano sabi nito? So, eto lang mga kababayan, no? Kasi nagtataka po ko tayo kung bakit yung mga tao, no? Lumalapit kay Ma'am Maharlika para magsiwalat ng mga ganitong bagay-bagay. Una na lang po, yung sa PDLX, di ba? Bakit po si Ma'am Maharlika ang pinili? Well, hindi po natin alam, mga kababayan, no? Pero isa lang po ang nasa isip ko, ha? Doon sa mga tumitirang vlogger, no, yung tumitira dito, yung bumabanat kay Ma'am Maharlika, tumigil na po kayo, kasi hindi po kayo pinagkatiwalaan. Ito, sinisingit ko lang mga kabayan, kasi may mga vlogger talaga na inaano yung credibility rin niya, sinicheck din yung credibility ni Ma'am Maharlika. Well, para sa akin mga karibin natin, simple lang naman yan, hindi po kayong pinagkatiwalaan. Si Ma'am Maharlika po ang pinagkatiwalaan na isiwalat, no? Yung mga ganitong bagay. Tanungin niyo po yung mga sarili niyo kung bakit hindi kayo pinagkatiwalaan ng mga informants or mga nagbibigyan ng impormasyon, diba? Yung mga ganitong impormasyon na tumitira sa gobyerno. Kasi puro kayo hindi naman yan si bakit kayo maniniwala? Wala naman pumipilit sa inyo maniwala kayo, mga kababayan. Diba? Pero ito, may mga ebidensya. May video. Kayo nga, wala kayong video Diba? Na ipinapakita. Alam niyo na po kung sinong sinasabi ko na bumabanat talaga dito kay Ma'am Maharlika. Tanungin niyo kahit pa mas marami ang subscriber ninyo kung hindi naman kayo pinagkakatiwalaan ng tao, wala rin, di ba? I mean, hindi kayo pinagkakatiwalaan na isambulat, isiwalat kung ano man yung mga alam nila. Di ba? Stop muna tayo dun kay Ma'am Maharlika. At least na natin na siya pinagkatiwalaan, wala tayong magagawa. Mga kabayan, kasi sa kanya po ibinigay yung impression, di ba? Kaya tumahimik na po kayo. Eto naman po mga kababayan, grabe po yung dito kung napanood niyo po yung o kung napakinggan niyo yung video na sinasabi dito ni Ma'am Maharlika, talagang grabe po yung iyakan talaga ng mga bata, no? Grabe. Kasi mga kababayan, napakaano lang isipin na yung involved, di ba? Doon sa PDLX, yung involved yung asawa. Dito naman sa distress mother, yung asawa. Yung babae naman. Anong klase po? Ito, nagtatanong lang tayo mga kababayan sanay na sanay sila sa tupulan Diba? Pampalubag loob. Pag ganito ng ganito ang ating gobyerno mga kababayan, ano sa palagay nyo? Bumabawi lang ba sila? Dahil alam na nilang this is their last chance? Wala na pong I think ito opinion lang siguro ko last chance na po talaga ito nila. At dahil nga nakikita nila na last chance na nila to, ginagawa na po nila ang lahat ng kanilang makakaya para pag-ipon-ipon. Mayayaman na. At saka yan din yung naiisip ko kung bakit itong si Senator Amy Marcos ay medyo pumapanig sa mga Duterte. Dahil alam niya na last chance na nila to. Kaya sige, maghahanap muna ako ng baka pwede, di ba? Can Yusek
Dodo, contact Jenny. Ito yung secretary ni Lisa to explain what has to be done. O ano sabi mo, Lisa? Sure dear. February yan. Nung naupo na sila, July, eto na yung boses ni Bianca Zubel, yung kanyang social secretary. Parinig natin ulit, oh. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Nasundan nyo ba, mga kababayan? For sure, yung iba, yung mga nakapalo, nasundan nyo na. Yung una kong pinlaying video, February of 2022. Hindi pa si Marcos Jr. ang nakaupo. Yung pinlay nating audio, July of 2022. Ang tanong, di ba, kinakausap ni Bianca Zubel, Social Secretary, na i-hold muna ang transition, ang pagpapalit ng ISAP officers. I-hold muna kasi daw maaapektuhan yung extraction or kidnapping o pandurukot sa mga bata. Nakita ninyo, mga kababayan. Sa susunod na ipaparinig ko sa inyo, I don't know kung hindi kayo mahabag, mga kababayan. Alam mo kanina, yung ano na to, yung video na to, this is video actually, okay? Listen to this. Lisa, makinig ka. Hindi nyo to kakayanin, mga palangga. I will muna, what do you call it? I-discuss ko muna sandali kung ano itong video na ito. Yung video na audio muna, audio. Ipa-play ko po sa inyong audio. Ito ay conversation ng distressed mother at kanyang mga anak. Ano nangyari dito? Isang araw, noong August 23, nananahimik sila sa kanilang bahay. Although, tuloy ang panggigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng pulis. Ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina. 4 niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na kukunan lamang sila ng statement, okay? Since they're undergoing, okay, sa kanilang mga papers doon at dahil nga sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa pulis na ang expectation nila ng mag-ina ay i-interrogate lang sila, maitatanong lang sila regarding sa mga case na hinaharap nila. But lingid sa kaalaman ng 4 na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction, which is yung pinag-uusapan doon kanina, ang sinasabi ni Bianca Zubel. Kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ng iba. Lisa, makinig kang General. Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. What do you mean? I don't know, baby. I could not do anything about it. My process is not been submitted to the innocent process or the illegal. Okay. Stop ko muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila, mga kababayan. Yung nanay at yung 4 na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey. It appears na ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF. Kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy
personnel nasa labas ng police station. Ano nyo po, i-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Talagang So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Reaction, opinion patungkol po dito. No? Kung totoo man talaga ito, mga karibin natin, talagang wala. Isa lang po masasabi natin, napakasama. No? Napakasama po. Yan lang po. Kung totoo man ito ito na po may mga, baka sabihin naman po ng mga AI generated na naman po ito. Well, anyway, malalaman din naman niya kung AI yan, di ba? Kung paiimbestigahan nila. Pero base po sa conversation at base po sa flow ng conversation nila, mga kababayan, I think it's not, di ba? Kayo po ba? Panoorin niyo po ng buo kay Ma'am Maharlika yung conversation, mga karibin natin. At pakinggan niyo po kung ito ba ay AI generated or not. No? Pero ito nga lang ito lang po ang medyo hindi ka tanggap-tanggap sa parte ng Pilipinas. Ano po ba? Ano po ba yung hindi ka tanggap-tanggap? Well, anyway, 'di ba? Ikaw po ang ina ng bansang Pilipinas, yeah? Tapos may mga ganito kayong kinasasangkutan or involvement, di ba? Involvement. Talagang wala ng pag-asa, no? Kasi tingnan nyo, si PBBM na sasangkot po sa bangag issue, di ba? Si Lam naman po, nasasangkot naman po dito sa extraction. Ano bang sabi niya? Dito sa issue na naman ito. Baka sa susunod nito, issue na naman ng mga anak ng lumabas, Okay lang yan as long as you have evidence, di ba? Pero kung wala rin naman tayong magagawa. No? Baka uubusan ni Ma'am Maharlika yung pamilyang ito, Sinimulan muna dito sa taas, pababa. Yung mga anak, kung may tinatago kayong sunugin nyo na. Baka mapunta pa yan kay Ma'am Maharlika, malaman pa ng taong bayan, Ayan ay friendly advice. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaction, komento or kritisismo patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa mo nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan